Ayan. So, pag-usapan na ulit natin yung part 4 ng Module 6, Rights and Responsibilities of Workers and Employers ng Life Skills Self-Directed Module 2020. So, nung nakaraan, doon sa aking last video, natapos tayo doon sa case study number 1, yung kwento ni Melanie. Okay? This time, pag-uusapan naman natin yung mga susunod pang case studies. Okay. Ano yung scenario 2? Ito naman ay tungkol daw sa health and safety at work. Ayan. Basahin ko ha. Manny recently started working for a construction company. His supervisor told him that because he was so smart and fit for the job, he did not need training in the use of the equipment. Ayan. So, kakasimula lang daw ni Manny doon sa isang construction company. Tapos, yung kanyang supervisor, sinabihan siya na matalino naman daw siya at talagang fit siya doon sa trabaho. Kaya, hindi na daw niya kailangan ng pang training para gamitin yung equipment nila doon. Okay? Tapos, ang sabi pa dito, he would learn by doing instead. So, matututo naman daw si Manny kapag ginawa niya na mismo yung pag-operate o paggamit ng equipment na yon. One day, he was trying to use a table saw. Okay, lagare ito ha. That he had never used before. So, gumamit siya ng lagare na hindi niya pa nagamit. Okay? He cut himself badly on one of his hands and it began to bleed profusely, but he did not know where the first aid kit was located. So, ang nangyari, first time niyang gamitin yung lagare. So, siya ay nasugatan. Tapos, dumugo daw ng dumugo yung kanyang sugat. Kaya lang, ang problema, hindi niya alam kung saan nakalagay yung kanilang first aid kit. Ayan. So, yun yung kwento ni Manny. Now, question, what is the issue? Ano yung issue sa kwento ni Manny? Una, lack of training. Oo, kulang siya sa training kasi sabi nga niya dito, first time niya lang ginamit yung equipment na yon, 'di ba? Tapos hindi siya binigyan na ng training ng kanyang supervisor kasi nga marunong naman daw si Manny, 'di ba? Tapos, ang sabi niya pa dito, ang issue dito, did not ask for help or instructions. Hindi nagtanong si Manny kung paano gagamitin yung equipment na yon or yung lagare na ginamit niya. Kaya, nung ginamit niya na, nasugat siya. 'Di ba? And then, ayun, carelessness. So, hindi siya nag-ingat. So, ito yung issue sa kwento ni Manny. Yan. So, dapat pala talaga kapag ikaw ay nasa trabaho, ay magkaroon ka ng, ng doble. Hindi nga lang doble, parang triple o more than pa doon na pag-iingat. 'Di ba? Kasi nga, ang pinag-uusapan din natin dito ay yung ating safety. What does the Philippine law says about health and safety at work? Ano daw yung sinasabi ng batas natin sa Pilipinas tungkol sa health and safety at work based doon sa kwento ni Manny? So, sabi dito, the Secretary of Labor and Employment should establish mandatory safety and health standards to eliminate or reduce hazards in the workplace. Ayan. So, sabi ng Secretary ng ating Labor and Employment, dapat daw magkaroon ng safety and health standards doon sa workplace para mabawasan or matanggal yung mga hazards doon sa workplace. Ayan. So, na-lesson na natin yan, diba, doon sa labor code. And then, employers, ito should provide full instructions to workers on how to stay healthy and safe in the workplace. So, dapat ang mga employers daw ay magbibigay sila ng full instructions sa kanilang mga trabahador o workers kung paano magi-stay ng healthy at saka yung safe doon sa kanilang trabaho.
So, sa kwento yata ni Manny, parang hindi siya na-orient, di ba? Parang sinabihan lang siya na, o kaya mo na yan. Magaling ka naman, di ba? Fit ka dyan. Okay, so hindi pala pwede yon. Dapat pala, dumaan pa rin siya doon sa orientation or makinig pa rin siya ng full instructions. Okay. Employers should also use only approved devices and equipment in the workplace. So, possible na yung nagamit ni Manny ay hindi approve, or kung approve man yun, walang instruction kung paano gagamitin yung equipment na yon. So, ang sinasabi ng batas natin dito, gagamit lang ng approved devices and equipment sa workplace at dapat magkaroon ng full instructions. Ayan. So, sabi rin dito, how can such a situation can be prevented in the future? Paano kaya maiiwasan yung ganitong pangyayari o ganitong insidente? How can such a situation be prevented in the future? Paano kaya maiiwasan itong ganitong sitwasyon sa hinaharap? Yun. Ano yung pwede nating isagot dyan? So, dito, sabi, the supervisor to give clear safety instructions. Yes, hindi sana magkakaroon ng ganong mga problema kung yung supervisor ay nagbigay ng malinaw na safety instruction. So, next time, dapat magbibigay si supervisor or any employer ng clear instructions. Okay? And then, Manny makes it a point to ask and learn about safety. Yan. So, kahit gaano kagaling si Manny, dapat nagtanong siya o kaya ininsist niya na matutunan yung mga safety protocols or safety instructions sa paggamit ng mga equipment. O, diba? Sabi naman nila kahit gaano kakatalino, kapag ang aksidente ay nandyan, wala rin. Diba? Tapos, ano dapat yung step na ginawa nila nung susunod? Ano yung susunod na step dapat na ginawa? So, nasugat na nga si Manny, diba? Tapos, tuloy-tuloy yung kanyang dugo na pumapatak. Tapos, hindi daw niya mahanap yung first aid kit nila doon. So, ano dapat yung next step na ginawa nila? Dapat, na kaagad sila? Nagbigay na kaagad yung kanilang company ng first aid. Diba mandatory yan? Sa schools nga may first aid, diba? Sa bahay, ini-encourage din na magkaroon ng first aid. Hindi mo naman kailangan gumastos ng malaki sa first aid. Basta meron ka lang na, na mga kagamitan. Tapos nakalagay lang siya sa isang sulok kung saan maaring makuha kaagad in case of emergency. So, ganun din dapat sa kanila. Dapat nilapatan na kaagad si Manny ng first aid. 'Di ba? At yung dapat na susunod na ginawa nila doon ay dapat nagpunta na sila ng ospital. Kasi sobrang na yata malala yung nangyari kay Manny, 'di ba? Kung hindi na kinaya ng first aid, dapat diniretso na nila ng ospital 'yon. Ayan. So lesson learned, kailangan laging magtatanong. Sabi nga 'di ba ni Rightmed, huwag mahihiyang magtanong. 'Di ba? I-insist pa rin kung kinakailangan yung instructions. Okay. Ito naman, sa scenario 3, time off from work. Yan. So, basahin ko ulit. Betsy, a young single mother, had been working long hours at the restaurant. So, nagtatrabaho daw siya ng matagal doon sa restaurant. She hadn't had a day off in over a month and often worked 55 hours per week. Naku, ang dami One day, her child became very sick with dengue. So, she called the restaurant to let them know she could not come to work. So, nung isang araw daw, nagkaroon daw ng dengue yung kanyang anak.
Kaya tumawag siya doon sa restaurant na hindi siya makakapasok sa trabaho. Tapos, yung boss niya was annoyed. Her boss was annoyed, murmuring that she will look for someone more reliable than Betchay. So, sabi niya maghahanap na lang daw siya ng iba na mas reliable kaysa kay Betchay. Betchay became worried she was going to lose her job. So, syempre, nag-worry na si Betchay na mawawalan siya ng trabaho. O, diba? So, imagine, single mother siya. Tapos, nagkasakit lang yung anak niya. Tapos, mawawalan siya ng trabaho. Diba? Kasi hindi lang siya nakapasok ng work. So, what is the issue? Ano yung issue natin dito? Una, deprive of right to take leave of absence. Okay? Pinagkait sa kanya yung karapatan niya na magkaroon ng leave of absence. 'Di ba? Tapos, ano pa? No sick leave at her restaurant for her position. O, di man lang siya nabigyan ng sick leave sa restaurant na yon para sa kanyang posisyon. Okay? Tapos, ang issue pa dito, nagtatrabaho siya ng more than 40 hours. 'Di ba? Ilan ba yung, 'di ba 40 hours lang naman yung normal per week? O yan. So, ang ginagawa niya, 55 hours per week. So, sobra-sobra yung time na tinatrabaho niya doon sa restaurant. Okay? Ano yung sinasabi ng batas natin dito sa Pilipinas tungkol doon sa number of work hours and time off o yung day off? So, sabi dito, kailangan 40 hours per week lang. Di ba yan yung normal work hours natin per week? Okay? Tapos, dapat meron siyang karapatan sa overtime. Yun yung sinasabi ng batas. Kapag lumagpas ka sa 40 hours per week, meron kang overtime pay. Diba? How should Betchay handle this situation? So, paano ngayon i-handle ni Betchay yung ganitong sitwasyon? So, sabi niya dyan, make an arrangement with her supervisor. O, makipag-usap siya sa kanyang supervisor. 'Di ba? Ano pa? See if someone else in the family can watch the baby. 'Di ba may sakit yung anak niya? Pwede naman siguro na maghanap siya ng family member niya na pwedeng tumingin muna sa anak niya para makapagtrabaho pa rin siya kahit papano, 'di ba? Ano pa? See a coworker that can cover her shift. So, kung may kasama siya doon sa restaurant, baka pwedeng pakisuyuan niya na makapag-cover man lang sa kanyang shift. Siya muna yung pumalit. 'Di ba? Para lang hindi mabakante yung posisyon niya doon sa restaurant. 'Di ba? Yun. Tapos, ang advice niya pa dito, consult with DOLE, yung Department of Labor and Employment. Kasi nga, parang karapatan naman niya yung yung magkaroon ng leave of absence, tapos yung sa overtime, ayun. So, pwede niyang i-consult yun sa DOLE para magkaroon din siya ng kalinawan at magkaroon din siya, matulungan siya nung ahensya. Okay? Tapos, report to authority. Kasi baka mawalan nga siya ng trabaho, 'di ba? Kawawa naman siya. Saan siya hahanap ngayon ng trabaho? At kailangan niya yun. Lalo na't nagkasakit yung anak niya. So, pwede niya yun na i-report na sa otoridad. Ayan. Pero kung ayaw naman niya ng gulo, dapat tanggapin niya yung mga consequences. O, eto na yun. Ano yung mga possible consequences kapag namili siya ng kahit ano man dito sa kanyang desisyon? O, halimbawa, nagkaroon siya ng conversation sa kanyang supervisor. Ang possible consequence nun, pwedeng magkaroon sila ng productive conversation with her supervisor, tapos makakahanap sila ng possible solution. Yun nga, mag-uusap lang sila, tapos magkakaroon ng magandang solusyon. Ano pa? Sabi dun sa pangalawa, di ba, maghanap ng family member. O, sabi niya, his sister, cousin, or mother can help take care of the baby. So, pwedeng muna, pampakisuyuan niya yung kanyang family member. Natignan muna yung anak niya, 'di ba?
Okay. Tapos halimbawa, yung pangatlo, 'di ba? Yung pangatlo doon, yung maghanap siya ng mapapakisuyuan niya na kasamahan niya sa trabaho na mag-take muna ng kanyang shift. So kung halimbawang okay 'yon, a coworker agrees to take her shift and the supervisor approves that. 'Yon. So possible na may pumayag na coworker niya na siya muna ang papalit, tapos i-approve lang nung kanilang supervisor. Okay? Ano naman yung sa DOLE? 'Di ba sabi doon magpatulong o mag-consult sa DOLE. DOLE provides her with information that she can use to handle this situation. So bibigyan siya ng mga impormasyon kung paano i-handle ni Betchay yung ganitong sitwasyon sa kanyang trabaho. 'Di ba? O kaya DOLE or other authorities contact the restaurant and take action. Yan. So pwedeng kausapin na yung mismong may-ari ng restaurant para magkaroon ng aksyon dito sa kanyang situation. Kaya naman, her supervisor may get upset if she reports to authority. So ito, posible rin yan na kapag ka nag-report siya sa authority, ano naman yung kanyang supervisor, 'di ba? So kung pwede namang daanin sa conversation, di why not? So yun yung mga possible consequences ng kanyang magiging desisyon. Pwede rin kasi dito na kapag ka nag-report siya sa DOLE or sa authorities, magi-intervene ngayon yung DOLE na yon or yung authority na yon para masiguro na yung karapatan niya ay maibigay. O 'di ba yung sinabi nga natin na karapatan doon na 40 right to overtime pay. So pwede 'yun, at saka yung right to sick leave niya, 'di ba? Yun, leave of absence or sick leave, alin man doon, karapatan niya 'yun sa isang workplace. Iyon. Okay. Now, it's time to practice your speaking and interviewing skills to learn more about what happens in workplaces. Your task is to interview at least one employer and one employee from different workplaces about labor laws in the workplace. If possible, interview more so you can learn more. Sabi, interview more to learn more. Okay? So, ano yung pinagagawa ni module dito? Mag-i-interview daw kayo ng at least isang employer, okay? At isang employee. Okay? So, bahala na kayong mamili kung saang industry yun nabibilang. Basta kailangan, dalawa ang mai-interview nyo. Isang employer at saka isang employee. Isang boss, isang supervisor, saka isang trabahador or worker. Pero kung mas marami kayong ma-i-interview, mas maganda. Kung sa family ninyo, meron dong supervisor, o di siya na-interviewin ninyo. Kung meron din naman doon sa inyo na employee, pwede rin na siya na yung interviewin nyo. Okay? So, pwede kayong makipagtulungan sa inyong mga classmates, o kaya kaibigan na may kakilala na may na employer, o kaya employee kung wala sa family. Think about possible questions you can ask an employer and questions you could ask a worker. Remember, it is important to be sensitive in how you ask questions. You do not want people to feel like they are being accused of a wrongdoing. Oo nga naman, kapag ang way ng pagtatanong mo ay inaakusahan mo na kaagad sila, or sa way pa lang ng pagtatanong mo ay na-judge mo na sila na ganito yung ginagawa nila. Medyo awkward yon. So, dapat make them feel na hindi ganun yung iyong pagtatanong. Okay? So, dapat sensitive ka kung paano ka magtatanong ng questions. You can watch videos on YouTube kung paano ang magtanong sa interview. Pero 'di ba last time meron na tayong lesson on interview. So, parang ganun din, dapat humble ka lang. Okay? So, ang sabi niyo dito, think of possible questions you can ask. Ayan. So, ano kaya yung pwede mong itanong sa employer? So, ilalagay niyo yan dito. Dito. Okay? And then, ano din kaya yung mga possible questions na pwede niyong itanong sa isang worker? So, ililista niyo yan dito. List as many
as you can. So, yun yung gagawin ninyo sa module. Okay? And then next, the following table includes questions you may want to ask an employer. You should also add other questions from brainstorming above. Write the interviewee's responses in the right-hand column. Ito. So, di ba nagsulat kayo ng questions dito para sa employer? Nagsulat din kayo ng questions para sa worker. Ang gagawin nyo naman, itatanong nyo ngayon yon sa interview. Okay? So, meron siya ditong suggested na questions na maaari nyong itanong sa isang employer. Pero kung meron kayong nailagay na questions na doon sa taas kanina dito, pwedeng isali nyo siya dito, idagdag lang. Okay? So, pwedeng ang gawin nyo dito, isulat siya sa isang malinis na papel, isulat yung question, and then kung ano yung response or ano yung sagot nung inyong in-interview. Tapos, pagkakulang yung papel, dagdagan nyo na lang ito. Okay, dagdagan nyo na lang ng papel kasi idadagdag nyo yung questions na nandito sa nilagay nyo kanina. Okay po, ulitin ko ha. Dito, merong binigay na si module na suggested questions na itatanong sa employer. Okay? Pero, idadagdag nyo pa rin yung mga naisulat nyo dito sa questions for an employer. Dito. Okay? So, kung hindi na kasya sa module, kasi maliit lang yung space, gumamit ng papel, isulat yung question, tapos idagdag yung question mo na nandun kanina sa una, plus yung sagot doon sa mga questions nung in-interview mo. Okay? So, ito naman. So, dalawa yan ha. Tingnan nyo to. Questions for an employer. Yung kabila ay questions for a worker. So, ganun din, idadagdag nyo yung nilagay ninyo na questions para sa worker. Okay? So, dito yon yung responses nila. So, dalawa ang i-interviewin na minimum. Isang employer at isang worker. Think about the responses from both the employer and employee. How much did they seem to know about the labor laws in the Philippines? What differences and similarities did you notice in their responses to questions regarding hours of work, health and safety in the workplace, and sexual harassment? So, pagkumparahin nyo ngayon yung sagot nila, yung dalawang in-interview nyo, di ba? Ano yung pagkakapareho? Ano yung pagkakaiba? Ano yung masasabi nyo tungkol doon sa mga sagot nila tungkol sa hours of work, health and safety in the workplace, and sexual harassment? Meron ba silang alam sa mga batas tungkol dyan? O kaya, alam ba nila yung proseso niyan? Yun, alam ba nila yung health and safety protocol sa workplace? Alam din ba nila o aware ba sila na itong mga ano na to ay kailangan sa workplace? So, pwede nyong ilagay dyan yung inyong sagot. Ko-compare nyo lang naman. O kaya, i-describe nyo lang naman. Pwedeng sabihin dyan na alam nila pareho yung mga batas tungkol sa mga bagay na yan. Yung hours of work, health and safety in the workplace, and sexual harassment. At aware din sila sa mga batas sa Pilipinas, lalo na yung labor code. Yun. Okay. And then, sharing is caring. So, lahat po ng inyong ginawa, i-share nyo yon. Okay? With your family member. Okay? And a fellow learner. Share lang ha, nung responses ha, pero yung sagot, hindi po pwedeng i-share. Okay? So, pwede nyong gawin yan face-to-face, text, chat, or whatever means na available at komportable kayo. Okay? And then, the last activity ay yung activity 6. Review, wrapping up, and application. Ano yung objectives natin dito? Clarify some topics on rights and responsibilities that are of interest to learners. And perform an assessment for learning. Okay? So, review na lang tayo dito. And wrapping up. Ang recommended time ni module dito ay 90 to 110 minutes. Okay.
Talk to your parents or adult family member about the topics below. How much does each of you know? Put a check beside the top 5 topics that you would like to learn more about. Remember to thank them for their time and help you on schoolwork. Okay, so ito daw yon. Pipili ka dito ng 5 na gusto mong matutunan. Tapos itatanong mo yon sa parents mo or adult family member ninyo para sa mga topics na napili mo. So, 5 lang naman yung hinihingi niya. So, pwede yan, 1, 2, 3, 4, 5. Depende po sa inyo kung ano yung gusto nyo. Okay? So, ano-ano yung mga topics dito? What's the minimum wage that I should be paid? Magkano daw yung minimum wage? Ayun. Tapos, am I entitled to SSS? Ayan, sila ba ay pwede sa SSS, PhilHealth and Pag-ibig? So, pwede yun na itanong. Am I entitled to overtime, holiday, and 13-month pay? Sila daw ba ay pwedeng makatanggap ng overtime, holiday, at 13-month pay? Women's rights in the workplace, yung mga karapatan ng kababaihan sa workplace. PWD rights, persons with disability yan. Pwede ba silang magtrabaho? May rights ba sila sa workplace? So, yun. Reasons for termination of employee, ano yung mga dahilan kung bakit natatanggal o para matanggal yung isang empleyado? Yun yung number 6. Number 7, sick leave and vacation leave. Yan. Sick leave, pag may sakit, and vacation, bakasyon. Okay? Number 8, maternity and paternity leave. Ito pagka mga nganak yung asawa. May bago tayong batas dyan ha, di ba? Yung maternity leave. Okay, number 9, OJT, apprentice, probationary, and regular employers. Ano yung pagkakaiba ng mga yan? Yan. So, kung gusto mong malaman yan, kung interesado ka, lagyan mo ng check yan. Where do I go if I have complaints or grievances at work? Saan daw siya pupunta? O saan ako pupunta kapag ako ay may reklamo? Or meron akong gustong malaman tungkol sa trabaho? Kung gusto mong interesado ka dyan na matuto, lagyan mo ng check. Okay, remember ha, ilan yung sinabi niya? Put a check beside the top 5 topics. So, 5 lang ha, 5. 5 lang ang pipiliin nyo. If you have a job, what are your rights and responsibilities in your current job? If you are looking for a job, which right needs to be prioritized and fulfilled by your potential job? So sabi niya dito, kung ikaw ay may trabaho ngayon, ano yung iyong mga karapatan at responsibilidad sa iyong present na trabaho? Okay? Kung wala ka namang trabaho ngayon, pero maghahanap ka ng trabaho, okay? Alam ko lahat naman kayo maghahanap ng trabaho in the future. Ang tanong niya dito, ano yung kailangan na i-prioritize? Okay? Ano yung kailangan na ibigay doon sa potential job na hahanapin mo? Okay? Halimbawa, kung ikaw ay magtatrabaho bilang call center, ano yung kailangan i-prioritize ng call center ng company na a-applyan mo? Ano yung karapatan na dapat nilang i-prioritize? Siyempre, yung overtime, di ba? O, ikaw ba naman magtrabaho ka ng, nung magdamagan, graveyard shift pa nga ang tawag doon, di ba? O, wala ka bang extra pay doon? Mas mababa ba ang bayad kapag ka puyatan? O doon sa sa pang-umaga lang? O yun, pwede yun na ilagay. Kung ikaw naman ay construction worker, ano yung benefits na matatanggap ninyo? So, pwede yun ang ilagay ninyo na nakarapatan. Mag-base kayo doon sa doon sa mga nabasa ninyong mga karapatan sa labor code. And then yung session 2, writing space. Use this space to complete any of the written assignments above or write any thoughts or ideas. So kung kinulang kayo ng space doon sa mga sasagutin nyo sa taas, pwede nyo isulat dito sa writing space. Pwede rin naman magsulat kayo dito ng inyong reflection. Ano yung inyong natutunan sa topic na yan. Okay? And then eto na, yung last, learner's reflection na kasama sa inyong presentation portfolio. So, ganun din naman yan. Hindi ko na iisa-isahin yan kasi may Tagalog o may Filipino translation naman siya. Okay? And then, yung last ay yung end of module assessment. Ayan, salamat Lord. Tapos na tayo sa 6 na modules ng Life Skills Self-Directed
2020. Ayan. Pero may kasunod pa yan, Module 7, 8, and 9. Pero hindi muna natin gagawin yan. Next year na siguro. Okay? Sige. So, yun lamang. Maraming salamat sa pakikinig. Learn with me, Teacher Mira. Good luck sa inyong pag-aaral ng life skills. At sana marami kayong natutunan. Thank you very much. Thank you for listening.